Dito na tayo sa mga imported na bigas, diretso na lang daw ibenta sa mga kadiwa. Dapat dito, Bay Aljo, gobyerno ang mag-import. Huwag hayaan ang mga pribado. Kasi mga pribadong kulokoy na negosyante, hindi naman nila binababa eh. Bili nila mura. Pagdating doon, mura din yung bigas. Wala nang taripa. Diyos ko po, pagdating sa palengke, mahal pa rin. Nasa linya si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga, Asek De Mesa. This is Erwin Tulfa and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV, Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po. Magandang umaga po, Kong Erwin. Magandang umaga po, Aljo. Sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Napapansin nyo ba na despite the fact na ibinagsak na po itong taripa ni PBBM para magmura ang bigas, ay hindi pa rin mura ang bigas, yung mga imported? Meron nga pong 45, 42, pero limited lang yung supply. Ibig sabihin, dapat bumili ka lang 3 kilo kada araw. Pero pag yung 60 pesos, marami. 65, maski na 50 sako pa ibilhin mo, meron dahil nakatago sa likod. Have you noticed this, Asek De Mesa? Tama po, Kong. Nakikita po natin yan at namomonitor po natin. Meron po tayong nakikita ng mga 42 hanggang 45 pero very limited po doon sa mga tindahan at pili rin po yung mga tindahan. Dahil po dito ay nakapag-schedule na po ng dialogue ang ating pong kalihim Secretary Chu Laurel Jr. sa mga traders po at sa mga market vendors po natin ngayong linggo po na ito para pag-usapan. Tama po yung nabanggit nyo. Malaki na po yung ibinaba ng taripa from 35% due to EO 62, now 15%. Tinaasahan po sana natin na malaki ang ibababa ng presyo ng mga imported na bigas. At bagamat hindi po natin ito immediately na nararamdaman. May posibilidad ba? Kasi ang tingin ko rito, sir, sa amin sa Congress, pinag-aaralan po dahil meron kaming oversight function by Aljo. Nag-usap kami nila Speaker Romualdez kagabi at saka yung ilang mga House leaders. Pinag-aaralan ho namin, paano po pwede ba kung government to government, DA ang mag-i-import at pagkatapos DA na lang magdi-distribute doon sa mga retailers na mag-apply parang NFA dati, licensed NFA retailer. Ngayon, gagawin lang natin kasi bawal lang NFA. Gawin natin licensed Kadiwa outlet retailer or Kadiwa retailer. Pwede ho ba yun? Doon na lang ibigay para sigurado tayo na wala. Siyempre, ang DA hindi naman na aasa ng profit yan. Kung magkano bili, yun din ibabalik sa gobyerno. Do you think that will be more feasible at mas effective, Asek De Mesa? Maganda po yan, Kong, para po talagang, kasi po ang gobyerno hindi po talaga kikita. Right. At kaya lang po sa current na kasalukuyan, antas ng ating rice tarification law, yan po ay hindi po pwede. Dahil tanging private traders lang po ang pwedeng mag-angkat. Sa amendment po ng RTL na isama po na in cases po na magkakaroon ng problema sa presyuhan o sa supply, ay bibigyan po ng pagkakataon ang DA maliban lang sa NFA, hindi po pinayagan ng NFA doon sa kasalukuyang amendment na gumawa ng ganito pong hakbangin. Bakit hindi pa po na-execute? Kung napirmahan na po yung RTL na yan, di ba? Naipasa na? Di pa? Yung amendment po ay hindi pa po na isa sa pinalat na pipirmahan Kong Erwin. Would you happen to know kung nasa ano ito? Kasi alam ko, dumaan na po ito sa Congress. Nandiyan ho yata sa Senado. Opo, na pumasa na po ito sa Kongreso. Sa Senado po ay halos tapos na rin po siya. At inaasahan po, hopefully, within the year ay mapirmahan po itong ayun, siguro ho ang kailangan natin. Yun. Pag ganitong hindi bumaba ang presyo, makikialam na ang DA para may paggalaw sa presyo by Aljo. Siguro that's I'm planning kasi I am planning sana, Asek De Mesa, na mag-file ako ng bagong batas na bibigyan ng kapangyarihan ng DA na mag-import. It's government to government. Pero ipapadaan na as mga Kadiwa outlets, yung mga licensed Kadiwa outlets. So, supportahan po namin yan, Kong Erwin. Magandang adhikain. Pero meron na tayong sinasabi nyo na RTL amendment po na pero in cases of mga emergency lang na ganito Pero dapat bibigyan na talaga ng kapangyarihan ang DA na mag-import. Di po ba?
Opo, yung nakalagay po sa amendment sa batas ay kung may pagkakataon lang po talaga na bigla po magmamahal ang presyo ng bigas o kukulangin po ang supply, doon lang po magkakaroon ng pagkakataon na pwedeng magkaroon ng importation ng DA Oo. at hindi po ang NFA. So, So, kung will magkakaroon po ng... Will that also Yes po, mean Kong. na hindi na mag-i-issue ng import permit ang BPI sa mga negosyante? Yung default pa rin po ay private pa rin po ang mag-i-import. So Default pa doon rin. po sa amendment. Gumawa ka ng batas Again, kung wala pong kung natural course po ng daily transaction na walang mga pagtaas sa presyo, walang Opo. kakulangan, ay Gumastos na tayo private dun, pa rin po ang mag-i-import. Ay, hindi. Doon yung Repeal. magpapile po ako sa Monday po ng panukalang batas na government to government para ika nga kontrolado ng gobyerno ang presyo. Pag ginusto ng gobyerno. Magandang ano po yan. Opo. Hindi ho ako nanino dahil mukhang dinidribble lang tayo nito mga negosyante nito. Sila ho yung mayaman, yung mga mahirap cannot afford to buy Napobre rice. na tuloy. Oo. Anyway, Asek, maraming salamat sa oras po ninyo ha, Asek Arnel de Mesa. Thank you po for your time. Appreciate it. Maraming salamat din po, Kong Thank you Erwin po. and Aljo. Mabuhay po kayo. Maganda.